ay nakarating na po dito. Simula naman po nung pumasok kayo sa politika, nakaraang 2 taon, makikita naman po siguro yung ating pong track record. Maraming salamat po una sa ating Panginoon, sa aking pamilya at sa aking pong mga kasamahan sa opisina, sa partido. Maraming salamat po sa kanilang suporta. Ako po si Wilbert Lee, Manoy Wilbert Lee, no? Bicolano, taga Sorsogon. Ngayon pong araw, tayo po ay nag-file ng ating pong COC para po sa pagkandidato para senador. No? Naniniwala tayo na yung ating pong layunin, yung ating pong sinimulan sa Kongreso ay mas marami po tayong magagawa pagdating sa Senado. Yung ating pong layunin, sa lahat yung gusto po nating mangyari, mawala yung takot at pangamba ng bawat Pilipino sa pagkakasakit. Yung pong dahilan kung bakit po napakarami po nating mga kababayan ang ayaw na pong magpadala sa ospital, nakaratay lang sa bahay dahil po pag nadala sa ospital, walang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot. Malulugmok sa kahirapan at mababaw sa utang. Kaya ang libreng gamot at pagpapagamot na karapatan po ng bawat isang Pilipino, yun po yung atin pong ipinaglalaban. Kung kailangan po mag-agaw uli po tayo ng mic, gagawin po uli natin yun. Maraming salamat po sa inyo. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Good morning. Good morning. Sir Sherry Ann Torres. Sir, ano po, ang nagsisilbi pong vehicle nyo na political party ay Agri pa rin po? Tayo po ay sumumpa sa Aksyon Demokratiko po. So kasapi po tayo, ito po yung partido ng dating senador na isa pong iniidolo ko na kapwa ko Bicolano, si Senator Raul Roco. No? Sir, bakit na yung iba kasi usually middle of the week, kayo ano yung principle? Bakit po day 1, first to file? Gusto po natin ipakita sa ating pong mga kababayan na tayo po ay talagang seryoso sa ating ginagawa at yung pinaglalaban natin, talagang ipagpapatuloy po natin ito sa Senado. Hi sir, Dandema WNTV. Napansin po namin marami kayong supporters. Alam niyo po ba yun na pupunta sila? Actually, nagulat ako, narinig ko lang na mayroon po mga pupunta, iba-ibang sektor, no, galing sa iba't ibang lugar. Kanina pa po silang madaling araw ata dito, no? So, tayo po ay nagulat at ako po ay natutuwa at nagpapasalamat din po sa kanila, sa kanilang suporta at pagtitiwala, no? Meron pa raw yun na nasa labas, hindi na nakapasok. So, maraming salamat din po sa kanila. May iba po ba kayong senatorial slate ninyo? Ilan po kayo? May dagdag pa po. Sa ngayon, sasabihin ko na siguro dahil nabanggit na rin, kasamahan ko sa aksyon si Doc Willie Ong. No? Siya po yung isang kasamahan ko dito. No? Sir, sorry po kasi lagi nakatingin yung marami nating kababayan dun sa pagdagsa ng mga supporters. Although, syempre, hindi pa naman to officially campaign period. Meron po ba kayong gustong sabihin dito sa mga gumulat sa inyo ng mga supporters nyo? Kasi nga po, whether we like it or not, pwede tayong maopsahan ng early campaigning and all. Well, gaya na sabi ko, kanina actually galing na ako sa kanila, pumunta na ako sa kanila at ako'y nagpasalamat. Umaapaw po ang aking puso sa kagalakan, no? Dahil nga po nakita ko yung kanila pong suporta sa akin. No? So, siguro ang masasabi ko sa kanila, pagkatapos po nito, siguro dali ko sila sa isang lugar para po mag-event. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa kanilang suporta. No? Wala akong masasabi, no? No words can express my gratitude to them. Sir, good morning. Sir Gerard po from Malaya. Sir, how do you assess yung chances niyo po sa coming midterm elections? Well, malaking hamon, napakalaking hamon, malayo po na napakalaking hamon po. Pero ang akin po, ang napaka-importante, actually meron po nagsasabi sa akin, bakit daw bago ko, senador na kaagad, no? Hindi naman siguro basihan kung bago ka o veterano, no? Ang importante, yung pong track record, no? So nakaraang 2 taon, makikita naman po siguro yung ating track record
yung ginawa po natin, makikita naman po yun. Yung pong may nagsasabi pa sa akin na kumuha raw ako ng pamukpok sa ulo, no? Para sa akin, kailangan po nating lahat ng sigurong pamukpok sa ulo dahil po, no, para po tayo ay manatiling gising at hindi po manhid sa mga nangyayari po sa ating mga kababayan. Yung paghihirap po nila, dapat po maramdaman natin, hindi po tayo dapat maging manhid. May nagsasabi rin na ako raw siguro ay nababaliw na, no? So, mas maganda siguro maging baliw na may gustong gawin kaysa po yung maging matino na wala namang po pakialam, no? So, para sa akin, yan po yung nagtutulak po sa atin ang ating pong layunin. Gusto po natin ipagpatuloy sa Senado dahil alam natin mas marami tayong magagawa po doon. Hello po, good morning. Dwight De Leon po from Rappler, sir. Ayan. Kung PCIJ report said that you are among or the biggest spender on Facebook from April to July, I would just like to ask Kong if you're willing to divulge how much you have spent ahead of the campaign period and for the benefit of the public. Why do you think it is important to spend that much before the campaign period starts? Thank you. Well, para sa akin kasi napaka-importante po, no? Alam po ninyo, ang tinututukan ko po talaga yung mawala po yung takot at pangamba, no, ng ating mga kababayan pagdating sa pagkakasakit, no? Which is yan po yung tinututukan po talaga natin, no? In fact, araw-araw, mahigit 5,000 pong messages ang natatanggap natin patungkol po dito sa medical assistance. Dahil po sa pag-iikot po, ito po talaga yung takot at pangamba ng bawat isa na nakikita natin. So ito pong ginagastos natin sa social media, ito po ay awareness, no, para po malaman at mapalapit po sa ating mga kababayan kung saan po sila lalapit talaga, no. In fact, talaga pong actively ina-announce po natin sa lahat po ng ating interviews, lahat po ng ating pong mga tarpaulins, billboards, kung saan po sila makakalapit para po dito sa medical assistance po na atin pong nilalatag, no. So para sa akin, ito po ay isang paraan para po mapalapit po sa ating mga kababayan at meron po silang matatakbuhan, no. Malaman nila kung saan po sila po contact, saan sila meron po silang pangangailangan, lalo na po pagdating po sa usapin sa kalusugan. Dahil ito po talaga ang isang hidaing takot, pangamba po ng ating mga kababayan, yung pagkakasakit po. Thank you, sir. Just to reiterate my question, sir, if you're willing to reiterate how much you have spent so far on, siguro if not campaign, yung awareness efforts para sa pangalan ninyo. Wala akong specific details ng amount po ngayon, no? But I'm willing to divulge po if you give me the time dito sa opisina, no? Pero wala po akong specific amount sa ngayon, no, on my mind kung ilan na po talaga ito. Thank you pa, thank you. Any more questions? Meron pa po? Wala na. Thank you po, Mr. Hoover. Maraming salamat po ulit sa inyo. Sana hingi ko po ang inyong dasal. Maraming salamat po. Okay, thank you. Photogs, cameraman, or stay where you are daw. Kukuhanan niyo sila from kung nasaan kayo. To here, no? Kaya sabi ko, di ba, mga agad tayo.
umaga po sa inyo mga kababayan. Ako po si Alexander Cura Encarnacion. Bali pangatlo na po ito. Yung una po yung nakaraang midterm election at yung nakaraan po ay presidential. So medyo hindi po tayo pinalad yung dalawang event na yon. So sana, hopefully, itong pangatlo po ay makonsider na po tayo. Ako po ay isang electrician carpenter. Ano po ang magagawa ng isang electrician carpenter ay napakalaki po sa ating bansa. Way back 2017, naka-discover po ako, naka-develop, naka-invento, created ng isang solusyon na magwawakas po sa crimes and corruption po. Ito po ay narehistro sa National Library of the Philippines officially on February 2019 po. Minsan po nakakalungkot yung mga nangyayari pong crime araw-araw. Para bang wala nang katapusan yung mga nangyayari sa ating paligid, yung illegal drugs, yung corruption, para bang wala na pong pag-asa na mapahinto. Sa laser ko, Super Fortress, yung pong na-invento po natin, na narehistro po sa National Library, kayang-kaya po wakasan ng laser ko, Super Fortress, ang crimes and corruption in real time po. Halimbawa po, meron po kayong illegal drugs transaction sa kagubatan. Kahit wala pong tao doon, makikita po ng gobyerno yun in real time. Sir, time is up po for 2 Okay. minutes. Okay. Magsasagot ka na po sa media po, yung mga katanungan nila. Sige. Yes, please. Sinong tatanong? Sir, maganda umaga. Sir, yung tatlo pong beses yung pagtakbo, ito yung pangatlo, puro Senado. Ito nakaraan po is presidential. So, yung 2019 po ay senator. Fifth term. Opo. So, ngayon, ang gusto nyo po ngayon ay maging senador. So, paano po ang gagawin po ninyo bilang isang senador kung kayo po mananalo? Sa totoo lang po, nakita ko na po yung mga lista ng mga tatakbong senatorial. Sa totoo lang po, may isa po doon, wala po akong makitang magpapawakas sa crimes and corruption. So yung kung na-invento po natin laser ko Super Fortress on 2019, ora mismo po, titigil po kaagad ang illegal drugs at once ang corruption. Kaya nga dito po ako, nagbabakasakali para kung tayo po ay manalo bilang senador, isa sa bakas po yung concept po ng laser ko Super Fortress. Sir, ulit, laser. Laser ko, kung maging batas po, it stands for a law that can see crimes and corruption. Sa ngayon po, ang ating pong mga batas ay parang nangungusap lamang. Kaya malakas ang loob ng mga kriminal kasi ang sabi nila, total, kinakausap lang naman ako ng batas. Ang sabi ng batas, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang magbebenta ng illegal drug. Malakas ang loob, kaya patuloy sa paggawa ng mga illegal. So, under the executive Fortress po, in real time, malabo na pong gawin po ninyo ang pagbebenta ng illegal drug. Kasi po yun, lahat po ng crime, dalawang klase po ang kategory ng crime. Isang crime na involve ang pera o ang love of money, at isang crime na hindi involve ang love of money. So, doon po nakadesign ang Laser Support Fortress sa dalawang po yun, love of money at saka yung crime na hindi involve ang love of money. Karamihan po ng mga crimes na nangyayari po sa atin, involve po ang love of money. Katulad po ng illegal drug. Involve po ang pera dyan eh. Ang scam. Minsan po nalulungkot ako sa mga bangko, sa ating mga gobyerno. Ang sinasabi po ng ating mga gobyerno, ng ating gobyerno, nakakalungkot. Huwag nyo raw ibigay ang OTP, huwag nyo raw ibigay ang inyong password. Huwag nyo pang... Nalulungkot ako sa mga expert. Hanggang ngayon po, wala pong naibigay na konkretong solusyon
Kung paano po wawakasan yung scam na napakadali lang po. Yun po. Next question, please. Opo, sir, good morning. Sir, third attempt na po ito, no, na pagtakbo for Senate. Kung sakali pong hindi ulit pala rin, ano lang kung gusto yung sabihin? Nananawagan po ako sa ating Pangulo, BBM, sa ating Kongreso po, sa ating Senado. Magtulungan po tayo. Ang desert ko supporters lamang po ang magwawakas sa crimes and corruption at magpapaunlad po ng ating bansa. Wala na po. This is the best and last resort kung paano po wawakasan ng crimes and corruption at kung paano paunlarin ang bansa. Katulad po ng mga smuggling, involved po dyan ng pera. Hindi po nakikita yung kanilang profiteering, smuggling, at yung iba pang mga crime. Kasi nga, involved po ang pera, hindi po matrace. Hanggang lesser ko sa pagpopresyo, malabo na pong mangyari na kayo pa ay gumawa ng mga illegal na gawain. Yun po. Sir, in case lang sir, una muna, paki-spell out lang yung system na sinasabi niyo, paki-spell out lang po, baka magkamali kami. Di ba, laser? Okay. Tapos nilagyan natin ko. Kung maging batas po yan, that is a law that can see crimes and corruption. Laser. A law that can see crimes and corruption. Sa ngayon po, ang mga batas, hindi po nakakakita. Tama po ba? So, ang laser ko po, kapag kayo ay nagbenta ng illegal drugs, yung nagbenta at saka yung makikita po ng gobyerno yun, or mismo in real time, kaya kung ito po ay magpapatupad ng ating gobyerno, malabo na pong gumawa ng mga illegal ang mga tao. So ang mangyayari po, magkakaroon po tayo ng true lasting peace, prosperity, and security po. Sir, bakit po kayo ano po nangyari nung first 2 attempts po natin? Ano po ang sinabi ng COMELEC? COMELEC, ako po ay independent. Alam niyo naman, hindi po ako kilala. Kaya nagpapasalamat ako ngayon sa inyo, para pa ng media. Sinasabi po natin ng totoo. Laser ko supporters lamang po, the best and last resort upang wakasan na po ang crimes and corruption at umunlad na po ang bansa. Katulad po ng corruption, hanggang laser ko, malabo na po kayo ay mangurap. Kasi nga po yan, in real time po, makikita po ng ating gobyerno ang pagtanggap ninyo ng pera. Whether you like it or not. Kaya malabo na pong gumawa ng corruption, kahit sino po. Okay, may tanong pa po. Sir, with your indulgence, nalito lang po talaga kami sa laser ko. Paano? L-A-S, paano pong spell po no? Laser, di ba laser? Laser. Ko? C-O? CO, that is corruption yan. CO. Okay. Super Fortress. Super Fortress. Long range, titinag yan. Apo. Sir, panghuli na lang po. Ano po yung ground? Kayo po ba dinisqualify ng COMELEC noong previous elections that you have na nag-file po kayo? Ayon po sa batas ng COMELEC, pag kayo po ay ano pong nuisance ba kayo? Ano pong naging ruling ng... wala po akong pera. Hindi po. Ano pong sabi ng COMELEC? Yung po ang ground, kasi nga sabi nila, wala po kayong kakayahan ng mga ampanya nationwide. So, sa madaling sabi, nuisance po. Ganun po lumalaban. Okay. Pero, sa COMELEC po, sana po, pagbigyan nyo naman po ako, kasi nga po, napakalaki po ang itutulong ko sa bansa. Sir, paano po ngayon? Baka po maring gamitin ulit sa iyo yung ground na yon na to declare you as a nuisance candidate. Ano pong nagbago? Magpapatuloy po ako kasi nga meron po akong tinatawag na laser ko Super Fortress channel sa YouTube. Kung gusto niyo po ng mga detalye kung paano po na-invento yan, na-discover, pati yung mga crimes and corruption, kung paano pa hihintuin po, andun na po lahat yun. Okay na? Wala na? Okay, wala na pong tanong. Sir, thank you po. Maraming salamat po. Sir Alexander, baba.
nag-seek ulit ng nomination ngayong darating po na halalan. Sapagkat nais po ng Kabayan Party List na ituloy ang mga naumpisan po nito ng mga advokasya, mga sinusulong ng mga polisiya at mga panukalang batas po sa Kongreso. Marami po tayong mga sinulong sapagkat ang Kabayan Party List, ang mga advokasya po nito ay nakapaloob po sa tinatawag po natin na Kabayan Plus 2, kalusugan, kabuhayan, kabuhayan, edukasyon, and OFW concerns. We call it Kabayan Plus 2. Kung matatandaan po ninyo, ang isa po sa talagang masugid po na sinulong po ng Kabayan Party List po natin, nandiyan po ang Universal Healthcare at nung nakaraan po yung Salt Industry Development Act na pinirmahan po ng ating Pangulo at ang pinakahuli, yung Magna Carta of Filipino Seafarers. Ang Kabayan Party List po ang talagang nagsulong po, kasama po talaga para masigurado po ng kapakanan po ng mga seafarers po natin ay patuloy po nating maisulong. At syempre, marami po tayong mga panukala at mga sinusulong ng polisiya para sa pag-aayos po at pagsisigurado po ng kapakanan at karapatan ng mga OFWs po natin. Kararating ko lang po, galing po ng Germany at Portugal para makipag-meeting po sa mga OFWs po natin. Makipagkita po sa OFW community po natin at sa susunod po na linggo, pupunta naman po tayo sa Netherlands para i-meet po yung mga seafarers po natin. Gayun din, ng mga dadaan po tayo ng Middle East. Nung nakaraan, galing po tayo doon. Ngayon ulit, babalik po tayo sa Middle East. Nandyan po ang Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Qatar, para po makinig po sa mga concerns po ng mga OFWs po natin. Sapagkat saan man po tayong panig ng mundo makarating, isa lang po ang tawagan po ng mga Pilipino, kabayan. Kaya, tatandaan po natin, ang Kabayan Party List ay nandito para isulong po ang kapakanan po at karapatan ng bawat Pilipino sa mas maayos na kalusugan, kabahay, kabuhayan, edukasyon, at syempre, ang concerns po ng lahat ng mga OFWs po Sir natin. Ron, time is up po. Oo. So, mag-entertain po tayo ng question from the media. May tanong po. Noy, microphone. Thank you. Sir, good morning. Sir, can you mention to us your 10 nominees? Ang mga nominado po natin, una si Jewel Gay Arsalo, first. Pangalawa po, Bishop Paul Hernandez. Pangatlo, Miss Patricia M. Gomez. Si Dr. Jewel Gay Arsalo. Number 4, Noemi D. Bustamante. Number 5, Rizaldo G. Natividad. Number 6, Benito P. Lacaden. Number 7, Fernando M. Eliseo. Number 8, Harlim M. De La Mance. Number 9, Melchor R. Villegas. And number 10, Janice I. Nidea. Sir, can you explain to us parang bakit po sinadya nyo talaga na kayo yung maging kauna-unahan na party list group na maghain ngayong araw? Maaaring sabihin po natin na gano'n, pero ever since po kasi na nag-file po tayo, sumali po tayo dito sa party list system, we always endeavor to file on the first day and first na palagi na dumarating po dito sa COMELEC. Sapagkat ang Kabayan Party List ay hindi naman po bago, pang ilan na po ito na pang-5 na pagsali na po. Every time na sumasali po, we always endeavor to file on the very first day, very first morning. Next question po. Sir, ilang seat? Ay, hello sir. Good Yes, morning ma'am. po. Sir, ilang seats po tayo ngayong Congress? Isa lang po yung nakuha po natin this Congress. Noong 2016, nakadalawa po tayo. 2019, isa lang. 2022, isa rin lang. But we hope na sa ngayon, sa dami po ng mga nagagawa po at nagawa po ng Kabayan Party List, ay we hope na mas madagdagan po ito. Okay, please. Pakipasa na lang ang microphone, please. Thank you. Teleradyo. Good morning po, sir. Sir, na-mention niyo po yung Magna Carta for Seafarers po. May mga kumukontra po dun sa isang provision po nun, yung regarding po dun sa paglalagay ng bond ng mga seafarers po na sila'y magsushoulder ng piyansa nila. Ano po masasabi niyo po dito? Nag-a-arise po, understandable yung mga komento po nila sapagkat sa bawat pagkakataon na baguhin mo po yung status quo, may mga maapektuhan. At syempre, sino maapektuhan po dito, yung mga tinatawag po natin na ambulance chasers. Dahil ang niyo pong lingkod, ako po yung chairperson at the time ng Committee on Overseas Workers Affairs at sinigurado po talaga natin na mas maprotektahan ang mga seafarers po natin. Ang punto de vista po natin dito sa provision po nito is greater protection ng mga seafarers po natin.
So yun po yung pinanggagalingan. Pero ang maapektuhan po talaga dyan, yung mga kasalukuyan po na nakikinabang po doon sa sistema. At sino po yung nakikinabang po na yan? Tinatawag po natin ng mga ambulance chasers at the expense of whom? At the expense po ng mga seafarers po natin. Kaya makakasigurado po yung mga seafarers po natin sa batas po nito na pinirmahan po ng ating Pangulo at nagpapasalamat po tayo sa kanya. At syempre sa Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez at ang ating counterpart that time sa Senado, Senator Raffy Tulfo, na protektado po yung mga seafarers po natin. Na kapag nagkaroon po sila ng any legal concerns, masisigurado po na may bibigay po kung ano yung tama po sa kanila. At the same time, protektado po sila na kung nagkaroon po ng reversal ng decision, hindi po nila kailangan ibalik at hugutin po sa sarili nilang bulsa yung naibayad na po. Next question po. Sir? Sir, good morning, sir. Sir, dito po. Sir, first po kayo na nag-file ng as a party list. Ano po yung bilang kung sakaling pala rin po kayo, willing po ba kayo na maging isa rin sa mga party list na mag-push for the amendment of the party list law since it has been often criticized na nababastardize? Definitely. Actually, nung mga nakaraan po, sinusuportan po natin yung mga panukala na amendahan po yung party list system po natin. But at the same time, of course, makikinig po talaga tayo dun sa mga concerns ng mga citizens po natin. Sapagkat nais naman po natin talaga na magkaroon po ng genuine representation yung party list system. Hello, good morning. Sir, good morning. Kabayan is once home to former presidential spokesperson Harry Roque, whom you had an exchange with when he was attending the Quadcom hearings. What do you think of what does Kabayan think of his refusal to surrender to the House after his contempt citation? Napakaganda ng tanong po ninyo dahil totoo nga naman na kasama po namin si former spokesperson, Secretary Harry Roque sa Kabayan Party List noong 2016. At kinikilala naman po namin na talagang naging kasamahan po natin siya sa pagsusulong ng mga advokasya dito sa Kabayan Party List. This time na siya po yung under fire dahil po siya yung kasama po dun sa inimbestigahan po sa link po niya sa Pogo at ngayon ay hinahanap po siya. Of course, ang panawagan po natin sa kanya ay pakinggan po niya kung ano po yung pagtawag po sa kanya sapagkat tatandaan po natin na may kapangyarihan ng Kongreso. Hindi naman po ito conviction, quote and unquote. Ito po ang hinihingi lang naman po ng Kongreso ay pagpapaliwanag. Lalo na po doon sa mga dokumento na kanyang kinumit na ibigay po doon sa committee mismo sa Quadcom pero hindi po niya na ibibigay. So, of course, ang panawagan po natin, nakita po natin actually yung kanyang video, medyo stress po siya. And I suppose yung stress po na yun, nanggagaling po yan kapag meron kang hindi sinusunod. Parang nasa bahay lang po yan. Kapag may lutos po sa atin, may pinapagawa po sa atin, hindi po natin nagagawa, medyo na-stress ka kasi you're in conflict with the authority. So, the only way para ma-relieve, ma-distress, quote-unquote, is sumunod po tayo dun sa hinihingi po ng komite. Do you condemn his behavior, Congressman? Pardon? Do you condemn his behavior, Congressman? Not exactly that condemnation may be a very harsh word. Pero hindi po natin kinakatigan yung ganong behavior. Sapagkat ang hinihingi po natin ay pagsunod at pagtalima sa kinakaukulan. Ang Kabayan Party List ay patuloy po na tumatayo sa pananaw po natin na dapat ang mga citizens ay sumusunod po sa otoridad. Tama sir, no, your term limited after this election. What's your plan after 2025? Ako po yung campaign manager. Thank you sir, thank you. Thank you. May tanong ba po? Hi, Kong. Yes, Dito po, sir. Hindi ko po makita, pasensya na po kayo. Maliit kasi kami. Kaya di makita. Ay, nandito sa harapan lang. Sir, pasensya na po. Sa likod. May proposal po yung isa sa mga kilala po nating election lawyer, si Attorney Mac, na ang isang appointive official, upon filing of his or her COC, dapat deemed resign po siya. Ano po yung pananaw niyo po dito? Kinikilala po natin at nirespeto po natin ang kanyang pananaw. Pero nagsalita na po yung Korte Suprema at
yung binabanggit naman po niya na dim resign, yan po yung kalakaran po noon. Pero nagiging, ang tawag dito, dahil previously, binalik lang naman po ng Korte Suprema po ngayon yung original na guidelines na dim resign ka, not upon filing, but upon the start of the campaign. So ngayon po, nagsalita ulit yung Korte Suprema na yun po yung regulasyon, kinakatigan po natin yun. Yung pananaw po niya, nire-respeto po Okay, natin. Mr. Ron, time is up po. Thank you. Thank you. Sir, Maraming salamat isa pa po. pong off. Nakatayo Saan po to? Camera, sir, please. The camera. Okay, thank you po, Mr. Ron. Ito na po tayo sa baba. Sir. Hello, Bicolandia. Maray na agas sa gabos. Hello, Manila. Good morning. I, Janice Maninog Padilla, running for Senator. My main point why I'm running Senator, just to serve God, people, community, and nation. Diyos ang inot sa gabos, bida ang Pinoy, bida ang kamataang makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Win for the goal. So, magkaisa tayong lahat upang ginhaway makamtan. Nasa Diyos ang susi ng pag-unlad ng bawat mamamayan. Salamat. Salamat po. Open to questioning po siya. Question na po. May katanungan? Hi, Janice. Yes po. Oo. Janice, bakit first time na tumakbo o tumakbo ka na dati? No, first time. Oo, bakit mo naisip na tumakbo and Senado pa? So, I said a while ago, I want to serve God, Filipino, people, and nation. Paano mo yun gagawin? In what form? Pag naging So, senador ka? dati po akong scholarship coordinator. Dati din po akong guro. So, marami po tayong aayusin ng mga batas na siyang nagpapahirap sa ating bansa at sa mamamayan. Oo, gaya po ng anong klaseng So, reforma? ito po maraming sa guro. So, maraming guro na nahihirapan talaga sa mga learning materials kasi maliit nga ang sahod nila. So, kailangan mataasan, lalo na ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. So, ano ang dapat gawin ng gobyerno? Pag ganon, dapat, di ba, may automatic na batas na tumataas din ang sahod ng mga kawani sa publiko at sa pribado. Meron pa po ang tanong? Okay, sige, go ahead. Microphone, please, pakipasa na lang. Thank you. Hi, Ma'am Janice. Are you running under a party list or independent? No, independent. From may area, saan po kayo, taga saan po kayo? Bicol Region, Ligao City. Well, meron pa? Sure. Yes, please. Wait lang. Ma'am, we just know your profession now. We know that you're a former scholarship coordinator and teacher. I am licensed professional teacher. Hanggang ngayon po, you're still teaching? No, I'm not teaching anymore. So ngayon po, ma'am, ano pong pinagkakaabalahan po ninyo? Ay, yun nga, itong pagtakbo ko sa Senado, ang pinagkakaabalahan ko. This year po, nag-start na po kayo mag-prepare for... Ano? Of course, pahinga muna para pag, in case na nanalo, syempre, stressful. Marami kasing aayusin, di ba, na problema. So when did you stop teaching po, ma'am? Last May. Yes. And that is to prepare na po for your Yes, Senate? yes. Thank you, ma'am. Ma'am, hello po. Dito po sa baba. Ma'am, dito po sa... Ma'am. Hindi. Meron pa pong katanungan. Yeah. Ma'am, may question po. Kasi alam naman natin po, nasa social media world na po tayo. Ano pong platform gagamitin ninyo? Mayroon po ba kayong
maaring doon kayo magsasagawa ng campaigning. Paano po kayo, kasi marami hong sikat ngayon ginagamit ng SOCMED, paano po kayo magpapakilala po sa mga tao? Ito na lang ang ipapakilala ko ay bida ang kabataang Diyos na makabansa, bida ang kabataang makabansa, makadiyos, makakalikasan, bida ang kabataang makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Ma'am, ano pong media ang gagamitin niyo? Kasi kahit sino. Ayoko nang may, kahit sino. Ano ma'am, madaling sabi, anong gagamitin? Facebook, YouTube? Paano kayo magpapakilala? Facebook, pwede rin. Online, live streaming, ganyan. Thank you po. Okay, meron po Ma'am Janice, meron pa po. Hi ma'am. Yes. Magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyang mga trabaho ng mga guro at yung kasalukuyang benepisyo na kanilang natatanggap, ano pa ho doon ang nais po ninyong tutukan? Ay, kulang na kulang kasi talaga maraming kulang kasi yung imagine ka, yung guro, di ba, yung sinusweldo nila ay kinukuha pa nila para yun sa nila, pambili ng mga learning materials ng kabataan. So kulang na kulang po. Maliban po ron, ano pa ho yung nais ninyong baguhin sa trabaho po ng mga guro para ma-improve pa yung edukasyon? Para ma-improve ang edukasyon, tanggalin kasi yung inano ni Vice President Sara Duterte, yung Friday, catch-up Friday. Kasi dapat kasi matutukan talaga ang kabataan sa pagtuturo para mapaunlad ang karunungan nila. Kapag ka naging senador ho ba kayo, papayagan nyo rin na magkaroon ng confidential fund ng DepEd? Depende. Sasayasatin muna natin kung ano yung confidential fund na sinasabi nila. Case. Kasi hindi tayo basta-basta magsasabi na hindi pa natin, kailangan, pag-aralan muna natin. Okay, thank you. Bombo Radyo. Sandali lang, Madam Janice. May question pa po. Hi ma'am, Hello. I'm Bea po from Bombo Radyo. Since napag-usapan naman din na po natin and nabanggit na po natin si Vice President Sara Duterte and your platforms is like for the mga teaching community, tama po ba? Yes po. Ask ko lang po, since nagkaroon po ng confidential funds si VP Sara noong mga nakaraang taon, at bilang isang guru din po kayo at nagtuturo, ano po kaya ang magiging opinion nyo pagdating po doon sa issue na po na iyon? Ayoko magsalita tungkol dyan kasi violation po yan. Violation okay. po. Pero meron po ba kayong kahit kaunting sentiment? Wala akong sentiment. Bakit naman? kahit ano po masasabi niyo para sa mga No. Okay ma'am, thank you. Thank you po. Meron pa po tanong. Okay, Robert Mano. Hi ma'am, ay umaga. Sa kanan po, bandang kanan. Hello po. Thank you. Yan. Thank you. Ayan. Ma'am, kapag po pinalad kayo, sabihin natin na pinalad kayo na manalo at magbigyan ng isang puwesto sa Senado, ano pong tatlong pangunahing batas yung isusulong po ninyo? Tatlo. Proposed bill. Ang ipopropose ko, wala pa akong proposed bill, pero ito ang aking, yung tataasan nga yung mga sahod na magagawa sa gobyerno, sa pribado at publiko, tapos i-eradicate yung catch-up Friday, then yung mga graduates, marami kasing graduates ngayon. Graduate sila pero walang trabaho. Yun dapat ang ating isulong talaga. Kasi sayang naman, nag-aaral sila tapos walang trabaho. Useless, di ba, ang pag-aaral ng isang bata kung hindi natin pagbibigyan ng trabaho. Kasi nga, alam na natin na humino, humiwat. Pero sa akin, wala akong humino, humiwat. Lahat pasok. Ang tagumpay ko ay tagumpay ng bawat isa. Ma'am, nabanggit niyo po yung tungkol dun sa taas pasahod po. Magkano po yung aumento na sa tingin niyo po dapat po ibigay sa mga manggagawa po? Dapat kasi nasa win for the gold tayo, dapat nasa 1,000. Kasi ang mahal ng bilihin, ng bigas at gas pa lang, namumulubi na ang tao, di ba? O dapat iyan ang isipin ng gobyerno kung paano nila mapauminto rin ang BIR. Yan, yung tax, di ba? Para tumaas din ang sahod ng manggagawa. Meron pa po? Wala na. Okay. Thank you, Ma'am Janice. Ma'am, picture po tayo.
2025. Ligtas is a passion. Ligtas is an advocacy. Ligtas is a way of life. I'm running under the platform of providing quality education at all levels, modernizing our healthcare, and upholding the rule of law, public order, and safety. As a country, we have been longing for reform for a very long time, and I'm offering myself to the Filipino people as a young and fresh blood to serve the country in the legislature. On this occasion, I'm very thankful that the Commission on Elections has successfully received my certificate of candidacy for the senator. I'm running as an independent. And I believe that change must come from within. I believe that change must come now. And I believe that newcomers should be given an opportunity to serve our country. We have a myriad of political upheavals, issues on graft and corruption, and the seemingly perpetuation of office. And thus, I would like to thank everyone, and please join me as we reform the Philippines. Okay, thank you po, Mr. Sir. Question from the media, please. Sir, sorry, I just didn't catch your name. Ano pong pangalan niyo po ulit? Felipe Fernandez Monte Alto Jr. Monte Alto? Yes, sir. Monte Alto. Sir, you said you believe that you're the youngest to run for senator. How old are you, sir? I'm 44. Okay, sir. As of this filing, sir. Okay, sir. Next question, please. Okay, ma'am. Hi sir, can you give us a little bit of background lang po? Professional, first time po bang tatakbo? Any political position po? Well, I was an SK chairperson in Miagao, Iloilo in 1995. And the second time I seek the public office is now. I am a corporate executive, mainly that's my work. I'm a law student on academic leave from the Don Honorio Ventura State University in Bacolor, Pampanga campus. That's my background. And at the same time, as part of my training, I'm doing as a law office manager now. Tanungan pa po, sister. Sir, you're running as an independent? Yes, ma'am. So, why the Senate na masyadong masikip yung race? Well, in a democratic country, as long as there's a chance, I don't have disqualification, I don't think na masikip. I'm giving a chance our electorate to have a choice. Okay, Sir Felipe, how do you intend to campaign? Are you going to use more of social media? Do you have volunteers, for example? It has been planned already, both the traditional way of our culture in addressing our electorate by meeting them personally, and for those far-flung areas who couldn't be reached, then we will capitalize on new media, especially on social media that is being offered nowadays. Sir, sorry, another question on my end. Sometimes candidates or aspirants who don't have the resources, sometimes they're at a disadvantage, and sometimes they're also at risk of being classified as nuisance candidate by the COMELEC. Are you worried about that possibility? What do you, I guess, how do you assure, or what do you tell the COMELEC? There's a recent jurisprudence in the case of Albano versus COMELEC. There's also a similar case in COMELEC versus Marquez, where the Supreme Court candidly stated that financial capacity, even political affiliation, should not be an hindrance or should not impede or even block a candidate from running. Sabi ng Korte Suprema, di hayaan natin ang taong bayan ang maghatol. That was the case of Marquez and Albano, which the court exhorted, sir.
Sir, if you make it to the Senate, what would be your priority legislation? As I have mentioned before, priority would be providing quality education at all levels, modernizing healthcare, and upholding the rule of law, public order. Also consider that aspect, sir. I believe and I suppose that I have already prepared to run a nationwide campaign. Not with much to those who are already a well-oiled machinery, but have already established mechanisms that would do a national awareness of my campaign. Magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sir, paano po ninyo isusustain ang inyong kampanya? Kasi ang karamihan sa mga incumbent senators ngayon nakakandidato ulit, marami silang mga kaalyados na mga local leaders, mga provincial politicians, na sila po yung nagdadala para po doon sa kandidatura ng isang kandidatong senador. Kayo po, paano po naman yung estilo ng inyong gagawing pangangampanya para ma-attain po ninyo yung pong panalo ninyo this coming 2025 midterm election? Thank you, sir. Of course, umikot na rin po tayo for a few months and introducing ourselves and putting our advocacy citizen platform. Of course, we talk directly as well to local officials, yung mga per region as well. That's how we will reach out with them. We'll talk to them and we'll offer ourselves. Addressing to that, katulad din ng ginagawa po ng ibang mga kandidato na well-oiled or those who have been in the major party, I suppose and I believe that we can sustain as well the campaign within the meaning of our election law as well, taking into consideration any political and logistical considerations that will ensue leading towards the elections in May 12, 2025. Thank you, sir. Welcome, sir. Okay, next po. Sige, go ahead, Iyo. Sir, you mentioned kanina na noong 1995, naging SK chair kayo. So, after almost 3 decades, what pushed you to revive your political career? It's, I call, sir, political trajectory. I have this desire when I came home from the Middle East. By the way, if I may share, an Astara decisis in labor law in October 2020. I won a Supreme Court case. It was a landmark case on overseas recruitment where I won my case. And it became a Astara decisis in the ISDI versus Monte Alto Jr. And thereafter, the court, the case of Yarsa, Lagamayo, and NATO. And connecting to that, I had the desire to serve our country after a long hiatus in order to bring change and reform. The 29 years that have been prepared in the Philippines and abroad should be considered as well in bringing the effective change, the servant leadership in our country and in our bureaucracy. Leadership is predicated on real public service, and you are there to serve the people. You're there to serve the country, and as what I have been always telling, what John F. Kennedy said, do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. I think that's my motivation. And I've also, last point, when Senator Miriam Defensor was still alive, who is my fellow Ilongga and also from Iloilo, who was umuwi siya noon, nung nasa abroad, sinabi siya ng tatay niya, Miriam, umuwi ka ng bansa, doon ka manilbihan sa taong bayan. And I think I have that connect with what the father of Senator Miriam Defensor said. Dito na po ako maninilbihan sa atong bayan, kung ano man ang kuha ko po na training sa labas ng bansa, dito ko po ibibigay sa aking minimithing posisyon po sa Senado. Okay. Meron pa po? Tanong. Sige, go ahead, Ian. Pakipasa ng microphone, please. Thank you. Hello, sir. Sir, it says on your Facebook page that you joined Kilusang Bagong Lipunan recently. Can you tell us about if this has any connection to your Senate run? There were preliminary discussions in the past with the KBL. Apparently, due to the short time that the vetting process in joining part of the party, that was not materialized as well. So, you know, in politics, there's twists and turns even up to the last minute. So, I decided that the KBL aspect will have to be shelved and I have to just run into my own platform as Senador Ligtas. So I'm thus running an independent, ma'am. Okay, last question, sir. Sorry po, time is up.
Okay. Thank you, Mr. Felipe. Thank you. Thank you po. Thank you, Comelec. Ladies and gentlemen, my name is Attorney David Castillon. I am the nominee of Ako OFW Party List. I am a lawyer and a certified public accountant. I am the Attorney General of the Fraternal Order of Eagles. I am the National Chairman of United Citizen Crime Watch and the founder of Special Alliance of Welfare Officers, Advocates, Recruiters, and Migrant Workers Incorporated. I am the lawyer of the Overseas Workers and Advocates, the Association of Overseas Filipino Workers. Ako po ay nagdesisyon na mag-represent ng ating mga overseas Filipino workers dahil ako po ay nagmula sa pamilya ng mga overseas Filipino workers. Yung aking tatay po, isa pong overseas Filipino workers, 18 years sa Saudi. Na bata pa lamang po ako, pinahirapan po ang aking tatay, nakulong po ang aking tatay doon sa Saudi Arabia. Saksi po ako sa problema ng overseas Filipino workers. Yung aking pong mga pamilya, mga kapatid ay mga overseas Filipino workers at sila po ay nagtatrabaho sa Middle East. Ito pong problema ng ating overseas Filipino workers, hindi na po ito matapos-tapos. Napakarami na pong sumubok na lumutas ng problema ng mga overseas Filipino workers. Pero hanggang ngayon, yung mga overseas Filipino workers hindi sinasahuran ng tama. Overwork, poor accommodation, kinukumpito, binubugbog, ginagahasa at minsan pinapatay. Ang naiisip naman po na solusyon ng mga naunang nag-represent sa overseas Filipino workers, pag may problema, pauwiin po ang ating overseas Filipino workers at parusahan ng mga recruitment agencies. Hindi nila alam na ang totoong lumulutas ng problema ay tulong-tulong po dapat sa gobyerno, sa overseas Filipino workers at sa ating mga recruitment agencies. Mali po na doktrina na pag-aawayin po natin ang overseas Filipino workers at ang ating mga recruitment agencies. Okay, thank you po, Attorney David. May tanong po sa media for Attorney David. Go ahead, sino po? Walang tanong. Ayun, sige. Yung microphone nandyan, Iha. Hello po, Attorney. Yes, so, ma'am. you said na wag i-punish yung mga recruiters. Pero, paano, what do you mean by that? Can you expound? Kasi minsan lumalabag lang sila sa regulation. Yes. Alam mo po, yung pong isang recruitment agency, that is an integral part of being an overseas Filipino worker. Hindi ka po kasi magiging OFW pag hindi ka dumaan sa recruitment agency. Now, meron dalawang klase ng recruitment agency. Yung mga nagpapabaya at yung mga recruitment agency na gumaganap naman sa kanilang mga responsibilidad at hindi pinapabayaan ng overseas Filipino workers. Naandun po tayo na dapat ang mga recruitment agency ay huwag pong pabayaan yung kanilang mga nade-deploy na workers. Kasi dalawa rin po ang recruitment agency. Meron po tayong local recruitment agency at foreign recruitment agency. Ang problema po ng overseas Filipino workers naandun po sa ibang bansa. Kaya dapat higpitan po ang responsibilidad ng ating mga foreign agencies. Naandun po talaga ang first-hand solution to the problems. Yung mga recruitment agency, pag nagkasala po sila, kansilahin ang lisensya, ipakulong ang may-ari, kung talagang mapapatunayan na nagpapabaya. Pero as a general rule, kung ikaw po ay nasa recruitment agency, hindi mo po pababayaan ang iyong worker dapat. Kasi kung hindi, ikaw ay magkakaproblema, madadamay pati ang may-ari, makukulong pati po ang mga nagtatrabaho sa recruitment agency, mga employees madadamay rin. Kaya dapat tulong-tulong po na solusyon na kailangan natin para sa ating mga overseas Filipino workers. Ang follow-up, anong mga batas yung i-advance nyo pag na-elect kayo? Napakarami po nating naiisip na batas. For example, paano po ba natin ito masusolusyonan itong no day off, no rest day, poor accommodation, overwork, confiscated cellphone, confiscated passport? Ito po kasi hindi ito matapos-tapos hanggang ngayon. Binubugbog po ang ating mga kababayan. Maiigtingin po natin ang bilateral labor agreement. Bakit?
Napakaganda po kasi ng bilateral labor agreement. Meron pong mga mekanismo na dapat protektahan po ang ating overseas Filipino workers doon. Sundin po lahat. Magkakaroon po sana ng working conditions na talagang naaakma po sa isang manggagawa. Ang problema, during the process of implementation, hindi po nasusunod ng maayos. Yung batas po, lalagyan po natin ng pangil para po yung ating bilateral labor agreement, mag-concentrate po sila doon sa pag-regulate sa ibang bansa. Huwag basta-basta pauwiin yung ating overseas Filipino workers. Kasi ano po ang nangyayari? Ginahasa po ng mga employer. Binugbog. Hindi sinahuran ng tama. Ang gagawin lamang, pauuwiin dito sa Pilipinas, repatriation is not the solution to the problem. We need justice. Kung may nambugbog doon sa ibang bansa, kung meron nang gahasa, by all means, dapat may batas po tayo na huwag basta-basta pauwiin yung ating mga overseas Filipino workers hanggat hindi nakakamit yung kanilang hustisya na hinihiling. Dapat makulong po yung nambugbog. Pero dapat sapat din po ang suporta ng ating gobyerno. Ayusin po ang shelter doon kasi ang dahilan minsan, sabi ng ating mga OFW, hindi kami lalaban dito, hindi na kami magtutuloy sa pagsasampa ng kaso kasi ang sama po ng kalagayan ng ating shelter. Ako po nagbulgar ng problema ng mga shelter sa ating mga iba't ibang bansa. At siyempre dapat yung financial assistance na ibibigay habang gumugulong ang kaso doon sa ibang bansa, dapat ang OFW nakakatanggap. Bukod po doon sa ibinibigay ng recruitment agency na subsistence allowance, may suporta din dapat ang gobyerno natin dito sa pamilya para po ang isang OFW, hindi po siya magdadalawang isip na ipaglaban ng kanyang karapatan at makuha ang hustisya kasi sapat po ang batas, sapat po ang ibinibigay na suporta sa ating mga overseas Filipino workers para maparusahan yung ating mga nagkasalang amo at hindi na nila ulitin yung mga ginagawa nila kasi kapag meron pong nabibitay doon, kapag meron pong napaparusahan, yan po ay magbibigay ng udyat sa kanila. That will be a deterrent to the wrongdoings of our erring employers. Okay. Ito sa Magandang tanghali po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sir, meron po ba kayong datos kung ilan ang mga nag-ooperate niya ng mga illegal recruitment? Alam mo sir, ang mga illegal recruitment, we call it illegal recruiters in general. Kasi alam mo, ang illegal recruiters, the fact na wala kang lisensya, illegal recruiter ka. And not because you have a license, ay illegal ka. Kasi minsan, legal po may lisensya, pero ang ginagawa naman, prohibited activities, illegal activities. Plus, meron din pong tao lang na illegal recruiter. Ito yung mga walang lisensya, hindi naman nakapagtrabaho sa recruitment agency, wala silang confirmed appointment sa DMW, and yet, nagre-recruit po sila. What's the reason for this? Yung data natin, diyan sir, sa DMW dapat yan nakikita, or even yung mga napaparusa. Kasi siyempre by jurisdiction, kung sino lang po ang mga nakarehistro kasi sa DMW na mayroong confirmed appointment, sila po ang tinatawag na legal recruiters. At take note, ang pagiging legal po is dalawa pong step yan. Number one, you must work with a recruitment agency na meron po siyang valid license. That's one. And number two, kahit meron ka pong valid license ang agency mo, you have to secure an authority to recruit. Yung mga tao po, dapat meron din po silang authority na mag-recruit. Pero ang mga illegal recruiters, naglipa na po yan. And I'm sure that the DMW, meron naman pong sapat na batas para habulin po itong mga illegal recruiters. Yung ating mga kapulisan, NBI, and even in the airport, yung immigration natin at ang NBI sa airport, pag nahuli naman po na merong illegal recruitment activities, yan naman po ay pwedeng isumbong, pwedeng ulihin. Sir, ano po yung pagkakaiba ninyo, ng grupo ninyo sa iba mga party list organization na nais din mag-apply ngayon for party list na same group ng mga OFW? Ang pagkakaiba po namin, hindi po kami nangangako. Kasi naniniwala po ako na ang solusyon sa problema ng mga overseas Filipino workers na andun sa kanila. Kasi nung nakaraan, ang daming ipinangakong mga plataforma, kung ano mga project na gagawin sa ating overseas Filipino workers, pero hindi naman po natupad. Ang alam ko nga, wala nga po atang nagawang batas for 3 years eh. So ngayon, ipapakita po natin na ito po ang totoong boses ng OFW. Bakit? Na andito po sa aming grupo
yung pinagsama-samang mga grupo ng mga overseas Filipino workers, OFW advocates, naandito po sa atin ang mga recruitment agencies at naandito rin po sa atin ang mga welfare officers dahil alam po natin, lahat po ito dapat magsama-sama dahil sila po, iisa lamang po ang kanilang hangarin for the benefit, welfare, well-being, and interest of the overseas Filipino workers. Okay, thank you po. Sir, time is up na po. Thank you. Attorney David. Attorney David. Picture. Attorney David. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to accept your invitation. Words aren't enough to express my satisfaction from the bottom of my heart. Please accept my undying gratitude. In the charter, during Senator Daniel Magtira incumbency, many people were happy. He is known because of his immortal works. This is a free country and divine rights. Both Daniel Magtira, Senator of the Philippines. Kaya ako tatakbong senador dahil po marami ng accountability o yung treason, bravery, graft and corruption, and other high crimes. At sana ang mga botante ay magkaroon ng pag-iisip sa pagboto. Sir, time is up po for 2 minutes. Tatanong na po yung media sa inyo, no? Sino pong magtatanong from the media? Sir, magandang umaga po. Sir, dito. Sir, for the record, sir, pang ilang file na po natin ng COC, sir? Maraming beses na po ako nag-file ng COC, kaya lang laging nadi-disqualified. Pero ako nagtungo na sa IBP office kay Atty. Marcy at siya raw ang magtatanggol sa akin sa ikalawang linggo ng Nobyembre pag ako ay kanyang disqualified. Hindi pa tayo sigurado kung madi-disqualified ka eh. Sir, confident po ba kayo, sir? This time, lulusot po tayo? Ano po mai-offer po natin na bago sa COMELEC na sa tingin po natin it will qualify as para maging kandidato? Seeing as I progress as a country to the direction, Senator Daniel Magtira, Torres 83, Laurel 78, lang po at St. Peter Bell Technical Training Center Incorporation. Sir, good morning. Sir, before nabanggit niyo po, asawa kayo ni Chris Aquino. Ngayon, parang narinig po namin, you are thinking of marrying Senator Amy Marcos. Apo. Bakit po? Kasi si Chris Aquino lagi siyang wala, nasa ano ata, nasa ibang planeta, di ba? Nasa ang planeta siya eh. Kaya pakakasalan ko na lang si Amy Marcos. Okay. Okay na. Another question po. Sir, paano po ang gagawin ninyong pangangampanya? Saan po kayo kukuha ng pondo para kung sa gayon masustain po ninyo yung kampanya nyo sa buong Pilipinas?
paasikaso ko sa aking attorney yung transitory provision, Article 18, Section 17 na nagkakalagang 204,000 pesos. Saan po manggagaling yun? Si attorney na ang bahala doon. Siyang pinaano ko nga sa kanila na pinareview ko pa, reviewin nyo nga ito, yung nasabing konstitusyon. Kailan po kayo, although ang simula po ng kampanya ay next year pa, kayo, ano po ang inyong mga nakahanda na mga gagawin mula ngayong araw na ito pagkatapos ng inyong kampanya, ng inyong filing at yung bago po isagawa ang pangangampanya? Yun nga po, let us implement the promise of salary increase. At isa rin sa plataforma di gobyerno ko ang magpirma sa recording contract. I need you in my life. Life is meaningless without you. I will love you until death. I will always love you. My love is pure. I'm happy being with you forever. To love and to be loved is the most wonderful things. Welcome into my world. Don't tell my heart to stop loving you. My happiness lies in your hand forever. I love you with all my heart forever. I cannot forget you forever. Okay, sir, time is up na po. Thank you. Sir, picture po ulit tayo. Okay, thank you po, Mr. Magtira. Sir.
Okay. Okay, thank you po. Sige. Kami po ay ang mga nominees ng Buhay Party List. I personally am very excited to rejoin the political ring, knowing very well what we can do and to help shape our future as a nation. Marami mga nangyari for the past 3 years that I've been out of Congress, which I do not agree. Many of you know the positions of Buhay Party List. We are pro-life. We are against any threat to life, family, marriage, children, because we believe that all of us were created for a purpose. Walang dapat na binavalue, walang buhay. Lahat ng mga kailangan ng tao ay maaaring ibigay ng gobyerno kung magtatrabaho lang ng gobyerno. Kung ang Kongreso ay magtatrabaho at hindi puro investigasyon, palagay ko mas marami tayong mapapakinabangan sa ating bansa. Ang Pilipinas ay punong-puno ng natural wealth, but we don't seem to even be talking about it. We're talking about Alice Guo for the past 3 months. Hindi ko na naririnig ano ginagawa natin sa Benham Rice. That's a newfound Philippine territory up in the north. And we have already been... Sir, time is up po. Mayor for 2 minutes. Ngayon po yung katanungan Sabi ko sa inyo, excited akong to rejoin the political... Sige po. Tanong po sa media, sir. Please, Ano tayo? Okay. Sino po magtatanong? Go ahead. Hi, Sir. Mary Cepeda from the Straits Times. Sir, Buhay Party List lost a seat in the House for the first time in 2022 since your founding. What is the party list doing different in these elections to ensure your congressional comeback? And what bills are you going to push for in line with Buhay's advocacies? Thanks, sir. We lost, I believe, because we had the wrong strategy. I did not have a hand anymore in the campaign because I got operated on in my knees. I had a double knee operation. Most of you, if not all of you, in your old age will experience the same problem of weakening knees. I was a dancer, a sportsman, and that ruined my knees. So on the first day of the campaign, baldado na ako. I had my operation. And Manny Pacquiao ran for president. He is my protege, my good friend, and he convinced me, he said, you need to accompany me, my friend. You run as my vice president. I said, I cannot even run for anything. No, that's okay. Let me just include your name as my choice for vice president. I agreed. So but I wasn't able to campaign. And when the results came, as vice president, I got a million votes without even campaigning, without even getting out of my sick bed. But Buhay Party List got nothing. That's why I was kidding around earlier with the Comelec people. There are funny things happening in the Comelec. I hope with the right of Andy Bautista reform, because we need to have credible elections to sustain ourselves as a democracy. One of our agenda is to work for the return and restoration of the two-party system. The two-party system is the best way to protect democracy in any land.
Multi-party means no party. But today we have no party in the Philippines. We have group of friends, we have group of interests, pero wala tayong political parties. So we decided to just band together those who believe in promoting life and a better life for the Filipinos. Anything that is anti-life, I'm sorry, you may not agree, divorce is anti-life. But the worst anti-life measure which is already forming in the Philippine Congress is abortion. If anyone who believes in abortion, then you will not agree with me, because I am, and the whole Buhay Party list will fight it tooth and nail. If we make it, abortion will not make it. I'm sorry to tell those who are interested in abortion. Abortion is the greatest crime man can commit. It's murdering in a heinous way innocent lives. In fact, there are more babies killed in abortion in the world than those who died during World Wars. Kong? Yeah. May we know, how old are you now, sir? Me? That's a military secret. You want me to tell the whole world? No, the follow-up question, of course, is for the voters' interest. Can you still handle the rigorous job, especially first the campaign, and second the stressful work of a legislator, especially in Congress? Because as you projected, are our congressmen working? Yeah, it seems that you will be playing a different role, not an administration, a pro-administration stance, as we see it. Not necessarily. So can you still stand? We will maintain a Buhay Party list, pro-life, pro-family group of people. We shall be protective of the Catholic Church, yes. But we are not a Catholic Church in political arm, no. But we are all Catholics and Christians. We are Muslim members who believe in God. We are against a godless society. If you ask me, do I have the energy to continue the struggle? I'll answer you. Every time I see a beautiful woman, I still appreciate beauty. Every time I see an anti-life measure, all my nerves get activated for action. Wala kayong alalahanin. I am ready to do battle with anyone in our political field. Okay. May question po. Hi po. This is Angela Lagunzad Castro from One News. Tanong ko lang po yung reaction ninyo kasi pasado po sa camera yung divorce bill, knowing that you're against that. I have fought that from the very start, and it never moved when I was during my incumbency. So if you ask me what my reaction is, it's one of disappointment on the present Congress, how they can allow the Filipinos to go through the dark ages of divorce. Akala lang ng mga babae, protection nila yan. No. The divorce, not the women. So if you ask me what my reaction is, I'm sorry for the women, for Filipinas, hindi maganda yan. I hope the Senate does not approve it, and I am talking to all the senators that I could. Senators who are receptive, senators who have happy families, not to allow themselves to be used by the anti-life forces of the world. Ang Pilipinas na lang daw walang divorce. So what? So what if the Philippines is the only country still has no abortion? We should be proud that we have no such anti-laws in our system. Question po. Follow up? Wala? Okay na. Sir? Thank you very much. And
I wish you all, we wish you all a good day, and let's all prepare for a very active campaign. Thank you Thank po. you. Dito Noy, excuse me, sir, Mayor, photo op ulit. Pictures, narating sa camera, please. Thank you po. Salamat. Salamat. Okay, thank you for the interview na po. Sige po, balik po. Magandang tanghali sa inyong lahat. Morning sa inyo, mga familiar faces. Andito kami sa ngayong araw para maghain ng ponan namin. Ako po si Nery Colmenares, ang first nominee. Ang second nominee ay si dating Congressman Carlos Zarate. Ang third nominee namin ay si dating Congressman Ferdy Gaite. Kami ang mga first three nominees ng Bayan Muna sa 2025 elections. Ang issue na dadalhin ng Bayan Muna sa eleksyong ito, una ay ang pagpababa ng presyo. Lalo na ng gasolin, ng langis, kuryente at tubig. Ang aming panukala ay dapat hanapan ng paraan ng gobyerno, gawin niya na bumaba ang presyo ng mga bilihin. Ang isa dyan na sinasabi ng Bayan Muna, tanggalin na kaya ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Kasi malaking bagay yan, 12% yan, pero kung matanggal mo yan, malaking maiibsan ang paghihirap ng ating mamamayan. Yung sa langis, dapat yan, bundle na yung langis na yan. Kasi palagi silang nagsasabi ng international price, pero hindi naman naka-unbundle yung presyo nila. Ako, tagaman sa bato, overpriced yan. Kung yan, bundle nila, malalaman natin. Yung pangalawang issue ng Bayan Muna sa eleksyong ito ay sahod. Nakabubuhay na sahod na 1,200 pesos kada araw sa lahat ng manggagawa sa buong bansa. Walang regional wage boards. Lahat ng manggagawa sa buong bansa nakabubuhay na 1,200 pesos kada araw. Yeah. Pangatlo, korupsyon. Alam nyo, ang korupsyon, marami na kaming laban dyan sa Kongreso. Mula pa ng 2001 ang umupo ang Bayan Muna. Ang mapagmalaki namin sa Bayan Muna, hindi namin sinasanto ang kurakot. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, pag nangurakot ka, wala kaming problemang birahin ka, wala kaming problemang ipa-impeach ka. Basta corrupt ka, lagot ka sa Bayan Muna. Yan ang aming palaging sinasabi. So ngayon, Hi, sir. okay. 2 minutes. Stop. Okay, time's up na pala. Sir, yeah. Nasanay ako sa privilege speech. Okay. Sige po, tanong na po para galing sa media. Okay, Nico? Magandang umaga po, Nico Bagsik po of Teleradyo Servicio. For
nung nakaraang alalan po, kayo po ay hindi nanalo ng seat po, first time in 20 years. Ano po yung gagawin niyo pong strategy ngayon sa pangangampanya para po kayo po ay mahalal po ulit? Thank you. Alam nyo, ang pagtingin naman namin, hindi issue ng strategy talaga namin yung nangyari doon. Kasi ang strategy ng bayan muna, consistent naman kami. Kami ang partido politikal na ang mga miyembro namin, ordinaryong masa. Pag pumunta ka sa convention namin, yung nagtitinda ng sigarilyo, bandera, manggagawa, magsasaka. Yan talaga ang tingin namin, ang formula para maipanalo, madikit ka sa masa. Ang problema ng eleksyong yon, noong 2022, at syempre even before that, una muna, matinding atake sa amin ng Administrasyong Duterte. Ang tindi ng atake, maraming na red tag, maraming nakasuhan, maraming na meron pang ang EJK. Pangalawa, syempre, naglipa na ang mga dinastiya ng mga party list ng dynasties. Yan talaga, malaking problema yan sa mga party list na galing mismo sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil dehado talaga kami kung kumalat ang mga dynasty party lists. And of course, may vote buying na nangyari nung nakalipas na halalan. Siyempre, hindi mo maalis sa amin dahil 1.2 million votes kami noong 2019. By noong 2022, abay, 200,000 na lang. May party list bang natatanggalan ng 1 million votes? Parang hindi naman natakapaniwala yan. 3 ang kongresista namin noong 2019. Noong 2022, 0. Para napaka-imposible na. So talagang kami naniniwala na mayroong electronic fraud. Siyempre, ang problema doon sa Smartmatic, napaka-untransparent, wala ka talagang mahanap na ebidensya. Pero yun ang mga dahilan. So ngayon, ang strategy namin, doble lakas, doble tapang, doble sipag na kampanya ang bayan muna. Yan naman ang strategy namin noon, pero ngayon, higit pa na lakasan namin ang pagkampanya dahil napaka-importanteng halalan ang 2025 para sa amin. And I'm sure, kung magawa namin yung formula na yan, kasama pa rin namin ang taong bayan, magtatagumpay kami sa 2025. Okay. Meron po kong tanong? Sige, go ahead in. Microphone, please. Hi, Sir. Mara Cepeda from the Straits Times. Sir, I've covered the three of you during your time in Congress, so I know that you've been pushing for key advocacies, and yet, in the past couple of days, Bayan Muna and the other key members of the Makabayan Bloc have been drawing flack for your previous support and for former President Rodrigo Duterte, who eventually red tagged members of the Makabayan Bloc. Sir, how are you responding to this renewed accusations being thrown at Makabayan? And how is this affecting calls for that there should be a united opposition that Duterte crushed and now President Marcos is enjoying? Yes. Una muna, ng eleksyon, sinasabi nila, sumuporta at bumoto kami kay Duterte. Hindi totoo yan. Actually, you ask them of proof, wala silang proof dyan. Grace po kami noong 2016. Klaro yan, tumatakbo ako kay Grace po. Pagkatapos ng speech, raise ang kamay ni Grace po. Cheese Escudero. Kaya, yung mga, pag tinanong mo na sila, paano yun sabing 2016 bumoto, sumuporta kay Duterte? Wala na silang nasabi. Siguro kung mayroon iboboto na parang dynasties. Secondly, masasabi namin sa kay Duterte, marami siyang pangako ng panahon ng eleksyon. Ang pangako niya para sa masa. Saan ka nakakita ng presidente na pamilya sa kanang libre? Saan ka nakakita ng presidente na nagsasabing itaas niyang sahod ng ganito? Bihira yon. Kaya marami ang nabighani sa matamis na dila ni Duterte. Pero napatunayan ng bayan muna at ng Makabayan na hindi pala seryoso yung kanya mga pangako. In fact, napakaiksi ng panahon bago namin. And lastly, last point, 2019 at 2016, bago siya, pagkatapos niyang umupo, wala pang isang buwan, kami ng mga human rights lawyers ng NUPF, tinulig sana namin yung EJK niya. July siya umupo, August. So para sa amin, hindi totoo yung mga sinasabing sumuporta kay Duterte. Medyo black prop lang yan.
Pero kami, nagpakita kami sa mahabang track record namin. Minsan majority kami sa presidenteng yon. Minsan minority kami. Pero kahit majority kami dyan, independent kami sa Malacanang, never namin sinusurrender yan. So kung kami ay naging majority sa panahon ni Arroyo, there was a time majority kami. Nung majority rin kami sa panahon ni Aquino, there was a time na majority. Pero nung si Arroyo, majority kami, Hello Garcia, nagkaroon na ng NBNCTE, umiwalay kami kasi ganun ka-independent ang bayan muna. Si Aquino, ganun din. Nung siya, majority kami, pero nagmamasa ng massacre na, DAP na, pork barrel na, hiwalay kami. Ganun siguro ang track record na i-expect nyo sa amin. Whether we become majority or minority in the House of Representatives, we will always be independent. And we will never allow ourselves to be beholden to whoever sits in Malacanang. Kung Mary, follow up from me. The opposition remains to be fragmented under President Marcos, who will, bayan muna, if ever you win a seat in Congress, are you open to joining forces with other opposition groups who may not necessarily have the same ideology as you, but have identified themselves as opposition forces under President Marcos? Definite yun. Kami naman sa bayan muna, ang pagpalaganap, widen. Problema pag Bisaya ka eh. Ang pagpalapad. Kami naman sa bayan muna, ang pagpalapad ng oposisyon, isa yan sa major na paniwala namin. So, kung mayroong mga common issues, lalo na sa issue ng korupsyon, lalo na sa issue ng presyo, lalo na sa human rights, lalo na sa issue ng sahod, wala kaming problemang magkaisa sa sino mang mananalo na oposisyon sa House. At manalo man yan o matalo ang mga miyembro ng oposisyon, basta common ang issue namin sa mga issue ng taong bayan, walang problemang magkaisa dyan para i-ensure na mananalo ang oposisyon sa 2028. Okay. Hello. Hello po. Sige po. Hello po, good morning po, Dwight De Leon from Rappler. Kanina you've mentioned the word impeachment, and yun nga, progressive groups or party lists under the Makabayan Coalition have been calling for Sara Duterte's impeachment, and you have sitting members in Congress. So I guess the burning question is, kailan na po ba talaga ninyo balak ihain talaga yung impeachment complaint? Because even in siguro yung chit-chat even in Congress is that they're waiting for Makabayan to file the impeachment complaint against the Vice President. Una muna, kami sa bayan muna, we will support any impeachment complaint. Pero prioridad para sa amin, mas importante na mag-file ng complaint ay ang mamamayan, yung mga people's organizations. Ang aming mga kongresista sa Makabayan will of course endorse it. Mas yun pa yun. Ang kongresista kasi nag-endorse siya ng complaint. But the complaint, better na mamamayan, ordinaryong mamamayan, mga people's organization. Kasi ang perang nawaldas, pera nila mainly yan eh. Taxes yan mismo nila eh. So, mas maganda ang, kung baga may pagkakaisa ang mamamayan na gustong i-impeach si Sara Duterte at ang mga kongresista na mag-endorse ng impeachment ni Sara Duterte. Thank you po. Time is up. Maraming salamat po. Thank you po. Okay, thank you po. Salamat.